Sino-sino sinabi na ang asno ay isang maamo, mabagal at walang kasamaan na hayop? Panahon na para baguhin ang ideyang iyon. Sa likod ng kanyang payak at kalmadong anyo, nakatago ang isa sa mga pinakasigasig at hindi naiintindihang mandirigma sa kalikasan. Hindi lang nila taglay ang isang kahangahangang memorya, kundi may dala rin silang pisikal na lakas at espiritu ng pagtatanggol na ikinabigla ng mga pinakakinatatakutang mandaragit sa kaharian ng mga hayop. Huwag kang lalayo sa screen sapagkat habang umuusad tayo sa video safari na ito, masisilayan mo ang dakilang nakatagong kapangyarihan ng mga asno. Sa clip na ito, may isang kaibahan na engkwentro. Makikita natin ang isang hyena na naglalakad palibot sa isang asno na may layuning kagatin ang buntot nito. Ngunit hindi nananatiling hindi gumagalaw ang asno. Tumutugon din ito sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang kalaban mula sa likuran. Pagkatapos sa sunod na kuha, makikita natin na nagawang kagatin ng asno ang leeg ng hyena at dito nito nakuha ang ganap na kontrol sa kanyang kalaban. Sinubukan ng hyena na ipagtanggol ang sarili o kahit makatakas, ngunit ito ay walang bisa. Hindi mukhang may balak ang asno na bitawan ito hanggang sa matutunan ng hyena ang aral. Ipinapakita ng pangyayaring ito ang kakayahan ng asno na kumilos kapag may hindi ka nais-nais na bisita na mas maliit ang sukat. Ang isang lobo na maaaring naghahanap ng pagkakataon ay napaharap sa asno. Mabilis ang hakbang ng ekwido, kinuha ang inisyatiba at pinatawan ang maliit na bisita ng matinding kaparusahan. Nahuli ito ng asno gamit ang kanyang bibig at nagsimulang paikotin ito sa paligid ng arena. Inalog ang maliit na kalaban. Ilang segundo pagkatapos, may isang nagmomotorsiklo na dumaan at huminto upang panoorin ang maaring isa ito sa mga pinakaibang eksena. Isang kaiman na maingat na gumagalaw sa isang kalapit na lugar ay nakatagpo ng isang asno na hindi mukhang handang payagang makadaan. Ang asno ay umiikot sa paligid ng kaiman nang may kuryosidad ngunit may labis na pag-iingat. Pinananatili ang ligtas ngunit mapanghamong distansya. Ang kaiman na karaniwang siyang may kontrol sa kanyang teritoryo ay naglunsad ng atake. Subalit mabilis itong naiwasan ng asno na nagdulot ng pagkabigla sa reptilya dahil sa tapang nito. Ang tagpo ay isang patunay kung paano maaaring harapin ng isang asno ang hindi nakasanayan ng umaasa lamang sa kanyang tapang. Sa susunod nating tagpo, nakatagpo tayo ng isa pang hyena na nagkaroon ng matalinong ideya na harapin ang isang asno. Pero gaya ng inaasahan, hindi ito naging mabuti para sa kanya. Sa loob lang ng ilang segundo, tumugon ang asno sa pamamagitan ng bahagyang pagngat-ngat sa leeg, partikular sa batok. Teknikal na mahinahon ito, ngunit para sa hyena, ang sakit na iyon ay sapat na. Kaya nang makalaya, agad itong tumakbo ng takot. Madududngat baka hindi na siya muling magpapasuyo sa asno na ito. Sa huling sekwensya na ito, nakikita natin ang atletikong kakayahan ng asno kapag nasa ilalim ng presyon. Isang grupo ng mga lobo ang sumusubukang habulin ito, ngunit ginagamit ng asno ang kanyang bilis at malawak na kaalaman sa teritoryo upang magkaroon ng distansya. Tumatakbo ito ng may determinasyon at sa mga sandaling sinusubukan ng mga lobo na lumapit, alam nito kung paano bumalik o lumiko upang mapanatili ang distansya. Nagtatapos ang habulan na ligtas ang asno na nagpapakita na ang kanyang liksi ay higit pa kaysa sa inaakala ng marami. Isang perpektong pagtatapos upang maunawaan kung bakit labis na hinahangaan ang mga hayop na ito sa bukirin. Ngayon ay makikita natin ang isa pang asno na nagbigay ng masakit na leksyon sa isang hyena. Mukhang nainis ang hyena kaya nagpasya ang asno na kagatin ng mahigpit ang ulo nito. Ang hyena ay naglalakad sa paligid, sinisikap umalis mula sa kagat, ngunit hindi mukhang may balak ang asno na bitawan siya. Matapos ang mahabang panahon, nakalaya ang hyena mula sa pagkagat at tumakbo ng mabilis palayo sa asno na, sa katunayan, sinundan siya ngunit doon nagtapos ang clip. Dalawang aso, marahil na udyukan ng kuryosidad o hilig sa laro ay masyadong lumapit sa espasyo ng asno. Ang asno na nagpapakita ng tila kalmadong disposisyon ay mabilis nang sinuri ang sitwasyon. Sa sandaling matuklasan na nalampasan ng mga bisita ang hangganan, tumugon ito ng may kamangha-manghang katumpakan.
Sa isang mabilis at koordinadong galaw, pansamantala nitong nahawakan ang buntot at nahulog ang isa sa mga aso, pinapaintindi ka agad na hindi kanais-nais ang kanilang presensya. Malinaw ang mensahe. May mga patakaran ang teritoryo at ang asno ang garantiya na ito ay susundin. Dito nasasaksihan natin ang aral sa estratehiya ng hayop. Sa harap ng isang leopardo na naghahanap ng paraan para lumapit, ang asno ay nasa mahirap na kalagayan. Ngunit ang kasamahan nito na nakamasid mula sa malapit ay agad na pumasok sa aksyon ng walang pag-aalinlangan. Sa susunod na kuha, makikita natin na pareho silang gumagalaw ng magkakaugnay na nagpapahirap sa anumang balak ng leopardo. Nagsisimula ang eksenang ito sa isang leopardo na may matinding intensyon na lumapit sa isang malaking burong Tibetan. Sa isang saglit na puno ng tensyon, tinangkang hawakan ng leopardo ang leeg ng asno. Ngunit sa halip na sumuko, nagpakita ang asno ng kapuri-puring enerhiya. Pinanatili nito ang balanse sa kabila ng bigat ng kalaban at nagsimulang kumilos ng matindi upang takutin ang kalaban. Matapos ang matagal na pagtutunggali na nagpapakita ng pambihirang tibay ng loko, napilitang bumitaw ang leopardo at umatras sa lalim ng distansya. Isang malinaw na halimbawa kung paano ang pagtitiis ay maaring magprotekta sa isang hayop mula sa mahirap na laban. Sa puntong ito, umaabot sa sokdulan ang tensyon ng panatilihin ng grupo ng mga lobo ang intensyon na lapitan ng asno. Ngunit bago pa man maging komplikado ang pisikal na interaksyon, ipinakita ng asno ang isang makapangyarihang kilos ng wika ng katawan. Ang kanyang tindig, postura at katiyakan sa kanyang pagkakatayo ay nagdulot na ang mga lobo na may planong lumapit ay nagdesisyong talikuran ang kanilang mga plano at umatras. Isang leksyon tungkol sa kapangyarihan ng presensya. Pinatunayan ng asno na hindi laging kailangan ang pisikal na pakikipaglaban upang manalo ng labanan, sapagkat ang kanyang determinasyon at paninindigan ay sapat na upang itaboy ang mga mandaragit na nagtutulungan. Isang patunay ng katalinuhan sa taktika at isang ebidensya na ang mga tagapagbantay na ito ay ganap na nakakaalam ng bigat ng kanilang autoridad. Dito makikita natin ang isang lobo na paulit-ulit na iniistorbo ang asno. Ang asno ay nagsisikap na manatiling kalmado. Halos isang sipa lang ang naibigay na naiiwasan ng aso, ngunit ang paglulupig ng lobo ay umaabot ng labis. Dumating sa punto na kinakagat niya ang leeg ng asno. Ilang segundo pagkatapos, nagsimulang mawala ng pasensya ang asno at naramdaman ng lobo na ginigising niya ang isang natutulog na halimaw, kaya't pinakawalan niya ito at tumakbo papalayo. Sa isang kapaligiran kung saan ang pag-survive ay araw-araw na hamon, napapaligiran ang asno ng isang grupo ng mga lobo. Komplikado ang sitwasyon, ngunit nananatiling ganap ang kalmadong anyo ng asno. Sa isang liksi na nakakamangha, pumosisyon ito ng hindi kailanman nagiging vulnerable. Ginagamit ang lupain sa kanyang kalamangan. Sa bawat pagsubok ng mga lobo na lumapit, tumutugon ito ng mabilis at eksaktong galaw na nagsisigurong may ligtas na distansya. Halimbawa, nahulog nito ang isang lobo gamit ang katawan at nagtulak ng isa pa gamit ang sipa. Ang kanyang ugali ay naglalarawan ng hindi matitinag na katatagan. Hindi siya nadadala ng takot. Hindi natin alam ang huling kapalaran ng asno, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi siya madaling talunin. Sa susunod na kuha, makikita na ang diwa ng pagtatanggol ay hindi lamang para sa mga matanda. Isang batang asno nang makaramdam ng inis sa mga asong mausisa na pumasok sa kanyang personal na espasyo ay ipinakita ang nakakagulat na ugali. Sa isang matatag na takbo at matibay na tindig, napapanatili nito ang distansya ng mga aso. Walang labis na agresyon, kundi isang malinaw na babala, ito ang aking teritoryo at dapat igalang. Nakaka-inspire makita kung paano, mula pagkabata pa lang, ipinapakita ng mga hayop na ito ang pagkakaroon ng pagunlad at respeto sa kanilang paligid na maraming iba ay ninanais.